Sister Aristea po. Aristea Bautista. Mm. Sister, ano po yung initial reaction ninyo nang malaman ninyo na kayo yung winner this year ng Center sa Calcutta Awards? Nagulat nga din ako kasi yung unang dating ni na Julius, ang sabi nila, sister, mag-i-interview kami at gusto namin madinig ang iyong journey. And we were telling stories, no? At the end of it, sabi nila, may bibigay kami sa iyong envelope. And when I opened the envelope, it was already saying that I am an awardee of St. Teresa of Calcutta Award. So, nagulat ako, but at the same time, natuwa din ako kasi ang tingin ko, galing yun sa Panginoon. No? When I shared the situation that we were struggling with, lumalaki ang enrollees namin, tapos concern ko, paano ko ito pakakainin? No? Kasi we have no tuition fees. Yes, no fees at all kasi ang mangyan is on a subsistence level. So, you cannot require fees from them. Pero gusto nilang makapag-aral. Lalo na yung elementary school namin, for many, many years, hindi sila nakakatikim ng education. Dahil from that place up to the boundary of Oriental Mindoro, no school exists. Lumalaki mga anak nila, hindi nakakapag-aral. And yet they want to develop also. So malaking bagay para sa akin yung ang pakiramdam ko, kasabay namin ang Diyos sa bawat hakbang. No? Nag-iisip ka, pero hindi mo inaasahan, nangyayari ang mga bagay-bagay at nagkakatagpo-tagpo nang hindi mo naman ginagawa. Kasi mahal din ng Diyos ang mahihirap. So yung basic na naramdaman ko nung dumating nga si na Julius, sabi ko, galing naman ni Lord, no? Hindi pa ako nag-aasa kanya. Alam niya na tumatakbo sa isip namin, and here it comes. Ano po yung pinakaunang bagay na gagawin niyo po sa premyo po? Yung premyo, kagaya ng nasabi ko, ay para sa pagkain ng mga bata. Kasi may rice field kami, pero kaya niyang i-feed 45 to 50. We rose up to 90. At So, kailangan naming pakainin sila kasi ang aming estudyante comes from all over Occidental Mindoro. So we have a dormitory in the school, they live there, and we have to feed them. Tapos yung family sila, hindi naman sila kayang bigyan din ng pagkain. So, talagang biyaya ng Diyos, paano tumatakbo yung paaralan at faith experience ko talaga, if it is God's work, it will live. No? And last po for me, ano po yung pwede niyong parang advice sa mga gusto rin pong magkaroon ng kapit po sa faith po nila? Para magkaroon pa sila ng stronger faith. Oo. Siguro parating magiging bukas tayo sa mga nangyayari sa ating karanasan. Kasi hindi naman malayo ang Diyos eh. Kanya lang, hindi natin siya na i-relate sa concrete experiences. Masyadong. Pero kung bukas tayo, alam mo, ang Diyos mismo magpapakilala sa iyo. Kapag ka nakikinig ka din sa puso mo, dadating siya, magsasalita siya. Kailangan lang yung pakikinig. Do you get support din po ba sa local government sa Mindoro? Tama po. Hindi. So it's our efforts, no, to be able to support these students. Meron kaming sa DepEd yung ESC na tinatawag, Extra Service Contracting, where they have an amount for each student that you have, no? Kaya lang, depende yan sa dami ng estudyante. Kunyari, if you have 9,000 per student and you have 50, how much do you get for a year? Nakakakuha kami, pero enough lang siyang pambayad ko ng 13-month pay ng aming mga teacher. Yun. And you have also to struggle to provide the teachers, no? A lot of our teachers are there by commitment. Kasi alam nila, kasi mga mangyan na ang teacher ko eh.
alam nila na tumataya sila para sa kapwa nila katutubo. So, hindi nila binibilang yung malaki yung kita doon, dito maliit lang. Walang ganoon sa mga kasama kong mga guro at nagtatrabaho sa paaralan. And by the way, sister, sino po pala nag-nominate sa inyo sa Si Dr. Ruel Kagape. palika? Ano po relationship niyo? Si Dr. Ruel Kagape ay nagme-medical mission sa school namin. Kasi requirement din na ng DepEd na dapat merong at least medical check-up ang student. So, Dr. Kagape comes to Pamanaka, the school, to do an annual medical check-up of our students. Dala-dala niya pati mga gamot. No, siya ay naghahanap ng resources kasi kung wala naman siyang gamot, paano din? Ginagawa na din yung occasion pag nag-visit si Dr. Kagape, pati yung immediate community. Pinapa-access namin nung kanyang medical services. So, magkasabay kaming naglilingkod, no? At siya yung nagsabi sa akin na, sister, inominate kita dito sa center. Hindi ko pa nga yan alam eh. Inominate kita doon. Sabi kong ganoon. So, yun siya. Actually, I texted her, Doktor, punta ka rito. Sister, nasa Jensen ako, malayo ako. He was in Mindanao. Oo nga. He cannot travel for long and then isang oras lang dito. It's too impractical. Sabi ko, okay lang, basta I want you to know na ako yung napili ngayong taon na to at nagpapasalamat din ako sa iyo. Gaano po ka-fulfilling yung pakiramdam na makatulong sa ibang tao sa May katuturan ang buhay, no? As I was telling somebody, sinasabi ko sa mga estudyante, sa mga teacher, sana hindi tayo yung ipinanganak, namatay, kundi ang buhay natin merong sinabi. Sa paglakad natin sa daigdig na ito, may nangyari sa buhay ng iba dahil dumaan tayo. That is enough to have that sense of fulfillment. Hindi mo kayang bilhin. Thank you po. And hopefully po, mapansin na rin po ng local government. Malaking bagay rin po. Ano pong reaction nyo na panawagan nyo na mapansin din po kayo ng local government? Harinawa, no? Kasi yung elementary school, ang aming high school ay mas malapit sa kalsada. Yung elementary school, mas remote siya. Mga 1 o 2 oras lakad pa loob, hindi naaabot ng sasakyan. Ang una naming tinayo yung high school. Pero pag nagpapasyal kami dun sa lugar na yun, sa Balingaso, nanghihingi din ng paaralan ang mga tao at marami na silang ulit na nanghihingi sa pamahalaan. Hindi sila natutugunan. Kaya after 5 years na na-establish na namin yung high school, we started the elementary school sa kanila. And to my surprise, kasi nag-visit kami, nabalitaan na nila, may mga teenager, mga 17, 18 years. Sister, maglalagay kayo ng eskwela dito sa amin? Oo, sabi ko, malapit na. Sabi ko, bakit gusto niyo mag-aral? Oo, mga teenager. Pero grade 1, sabi ko, elementary. Gusto niyo mag-grade 1? Oo, sabi nila. So when we started the elementary school, we have 2 sets of grade 1. Yung talagang grade 1, tapos yung mga, mga teenager na. 2 set. And they were very happy, no, na nakatikim sila ng pag-aaral. Nung una kaming nag-hold ng classes, pati mga nanay nandun sa likod, dala yung baby, nakikinig sila. Kasi hindi sila nakaka-receive at all ng serbisyo eh. Sana din ay mapansin sila, no? Kasi malaking bagay. Malay din natin. Itong award na ito para mapansin. Ano yung pakiramdam na to finally na makahanap ng winner for this year? It actually felt really good, first of all, because it's a long process. We started the project way back, I think January of this year. So it was really a long process. We started with the media launch, which is you guys were there also. Then the nominee process, and of course the awarding. So it felt good. I cannot say it's a relief, but it's more of a
a joy in my heart that finally we were able to have a deserving winner, which is Sister Aristea. Yeah. Ilan yung naging nominees for this year? Technically, at start it was around 40, something like that, because some people self-nominated themselves. We drop it down to at least 20-ish, something like that. Then eventually from the 20, around 18, 15. Then the final list is around 8. So from the 8 which were created by us, doon na nagkaroon Reserves, ng pinuntahan nyo. more intensive background check, etc., etc. And that's where we had the time to really see who's going to win for this year. So to answer your questions, around 8. Pero mahirap ba mamili dun sa 8? It is because, as you all know, all of them did their own service to their people. They've been doing the service for 25 years. They actually living their life like Saint Teresa of Calcutta, which is a simple life. So it was very, very, very challenging to really pick a winner. But by the end of the day, it's always your gut feel, all the documents that they sent, and all the proof that they're deserving. That's where it actually made a difference. Ano yung isang bagay na panalo kay sister? It's more of it is really more on we really felt the way she started the community in San Jose, Mindoro. Because as you can see, or as you all know the story of Sister, the Mangyan started off as having this kind of low self-esteem. They don't believe in themselves. They have this feeling of they don't want to continue their culture because, as you all know, publicly, when you say Mangyans or IP community, we always have that negative feedback about them. Sometimes we even use them for us to say bad things about our friends or our family. You're gonna say, "Oh, mangyan ka, mangyan ka." So it's a negative connotation. But the fact that Sister was able to build a community like that and eventually make sure that they have that kind of self-confidence after, and to be able to let majority of the Mangyans who join the Pamanaka to have their own selves, to have their own, how do you call this, capacity to understand and love themselves without judging. I think that made a difference. Yeah. Ano yung mga susunod nating program for them? Kasi di ba, Yeah. given na laging ganun yung pattern na ginagawa natin. Yeah. So for the next program for Sister Aristea and San Jose Mindoro, as of the moment, of course, after the awarding, we still don't have any details yet. But for sure, I will update you guys by maybe a couple of months what's next for Sister Aristea, just the way as we did from last year's winner, which is Sister Minerva. So yeah. And also, ganun din yung ginawa nyo, no? Pinuntahan nyo. Yes, personally yes. talaga. Last week we went to San Jose Mindoro to really see the Mangyan community in Pamanaka. Ano ang initial at saka yung right now na observations nyo? Okay, what I've observed is they did not act as if they're IP community, which is for me it's impressive in a sense that now I see that they were really able to immerse themselves as human beings as possible. Instead of acting like over IP community, we don't want to talk to you, we don't want to conversate. So the good thing about the community there in San Jose Mindoro is they're very confident. They even know how to speak English. They understand and conversate articulately as well. They even, it's a very modern way of seeing things that makes you see and feel that Sister Arisea has been doing a great job in Pamanaka, because what I have seen or what I've attest to when I saw the Pamanaka community in San Jose are pretty much like the same as we are. There's no difference at all. The only difference probably is some are wearing their native outfit, right? The native outfit of Pamanaka. So it's really something that I'm really happy with. So yeah. And nabanggit din ni Sister kanina na
parang walang masyadong support ang local government Yeah. sa kanila. Yeah. Ano ang reaction ng JCA? Well, of course, as JCM Manila was very exposed with a lot of projects like this, it's not something that we're shocked. That's a sad reality about our country. Is sometimes those things hindi na tayo nagugulat. Maybe because of we're in a position we're in. It's just the way it is in the Philippines. But definitely, because of what sister was saying about no support and all, it gives us more meaning and more reasons to really help them more and to continue to give or have more projects in San Jose to make sure that we can give them a better living, to make sure that they will have more sustainability in terms of their shelter, in terms of the things that they need there, especially in Pamanaka or in any other Mangyan communities as well, because it technically opened our eyes to know or to see that it's just not Pamanaka. There's a lot more communities that we can help too with JCI Manila per se. So it's going to be a long process for sure, but definitely it's not going to be exclusive. Like it's not going to be exclusive to just Pamanaka. It's going to be something that we're going to do for all the communities there in San Jose for the Mangyans. So, sana nga mas marami pang tumulong. Yes, Since and na-feature nyo na siya dito sa definitely that's something that we are looking forward to. That there will be a lot of more organizations or community that can also help them as well, not just JCI Manila or AY Foundation. Do you, do you ba na-documented nyo ba na-videohan nyo ba yung mga yung Pamanaka? Yes, Yung- we did. We have a video of it. Even in the same day edit, included din siya. So you guys can check it out as well. Yeah. And lastly, kailan na ang next na? Okay, of course, it's every year since this is the 42nd, right? So next year is going to be the 43rd. And usually we do the process or the start again of the whole process. We started in January. But for now, for the last quarter of the year, we're just gonna look for the chairman first again, build the whole committee again to at least have that strategy on what to do for next year, what to improve, what to expect, so that January again they will gonna have a new chairman. It's not gonna be me, a new committee as well, and the process will be the same again. We're gonna do the media launch. We're gonna do the nomination process, and we're gonna do the awarding again on the same dates as well. Ah, Yeah, usually it's the same setting.